Pag-asa is now monitoring 3 cyclones that could only mean more rains for the country. It also means one whole week of disruption in activities as the Interior Department once again announced class and government work suspensions for tomorrow, Friday, July 25. This time, the DILG categorized the suspensions according to rainfall forecast. The following are under the red category, which could receive 200 millimeters of rains or more: Bataan, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Pangasinan, and Zambales. Under the orange category, or provinces that will get rainfall of between 150 and 200 millimeters, are Abra, Batangas, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Laguna, Mountain Province, Pampanga, and Tarlac. Meanwhile, these are the areas under the yellow rainfall category. This means 50 to 150 millimeters of rainfall. Albay, Apayao, Aurora, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte and Camarines Sur, Isabela, Kalinga, Marinduque, Metro Manila, Nueva Ecija and Nueva Vizcaya, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal, and Romblon. Upon the announcement of class and work suspensions, DILG Secretary John Vic Remulla was at it again, putting up a disclaimer that went, quote, "Di muna ako magbibiro, kahit si VP, pinuna ako." Now on to the weather update. Tropical storm Dante has exited the Philippine area of responsibility this afternoon. However, its track shows that it will remain quite close to the PAR line until it dissolves on Saturday, July 26. Another cyclone, Emong, has intensified into a typhoon today. It is almost stationary, hovering over the coastal waters of Burgos, Pangasinan. Signal number 4 is now up over the southwestern portion of Ilocos Sur, the northwestern portion of La Union, and the extreme northwestern portion of Pangasinan. Under signal number 3 are the rest of Ilocos Sur and La Union, the northern and western portions of Pangasinan, the southern portion of Abra, and the western portions of Mountain Province and Benguet. Signal number 2 is up over Ilocos Norte, the rest of Pangasinan, Abra, Mountain Province and Benguet, Apayao, Kalinga, Ifugao, the Babuyan Islands, as well as the northern and western portions of mainland Cagayan, with the western part of Nueva Vizcaya and the northern portion of Zambales. Signal number 1 is hoisted over Batanes, Quirino, Tarlac, the rest of Cagayan, Nueva Vizcaya and Zambales, the western and central parts of Isabela and Nueva Ecija, and the northern portion of Pampanga. And still on Typhoon Emong, it could either make landfall or pass very close to northwestern Pangasinan tonight. It will then cross La Union or Ilocos Sur until it exits the Babuyan Channel. The third cyclone being monitored is still outside PAR, has intensified into a tropical storm just this afternoon. While it's still pretty far from the Philippine landmass at the moment, it is already starting to enhance the southwest monsoon or habagat, which is causing rains over parts of the country. Now let's talk about the interaction of these weather systems. And joining us again is News 5's weather specialist, Alvin Pura. Alvin, pwede bang maging Fujiwara effect rin with this third na namumuong typhoon system? Okay, sis, meron nga tayong bagyo sa labas ng PAR. Yan po ay naging tropical storm na may international name na Crosa. Ito po ay napakalayo naman dito sa dalawang bagyo na ito. So wala tayong inaasang Fujiwara effect by this time dito sa malayong bagyo. So Pag-asa's last direction and distance, ito ay nasa around 2,055 kilometers east o southeastern ng southeastern Luzon, dyan po sa may Bicol region. Nasa labas yan ng PAR, possible yan umakyat dito sa eastern portion ng ating boundary line. At sa ngayon, hindi natin inaasahang pumasok ng PAR, pero by next week, maaaring yan ang magpalakas na ng ating habagat o southwest monsoon. Yes? Alright, Alvin, yung weather, yung warnings ngayon ay base sa amount of rainfall. Ano kaya ang ibinuhos na ulan nitong mga nakaraang kasama ng habagat, Krising, Emong at Dante? Paano ba natin maihahalin tulad yan sa mga nakaraang mga bagyo?
Okay, yung ating habagat is nag-start pa yan doon sa Bagyong Krising na hindi naman nag-landfall or umakyat dito sa may taas na bahagi ng ating bansa. Then, continuously, tuloy-tuloy lang yung ating habagat. So, nag-start yan by last weekend pa. And nagtutuloy-tuloy siya. So, ngayon, medyo marami tayong natatanggap na pagulan. Pero kung i-compare natin yan sa Bagyong Ondoy or yung last year natin, yung pinaka-latest na habagat episode, yung kay Typhoon or Super Typhoon Karina, if I'm not, if I remember it correctly, yung sa kanila is short period of time, 2 to 3 days, well, Ondoy is 1 day, na halos isang buwang pag-ulan. This time, naka-spread out tayo ng 5 days, although hindi siya ganun ka, well, hindi ganun ka intense yung pag-ulan natin kumpara nung nakaraan, pero ito is naka-spread out. So, maraming araw na maraming ulan, so yun po nagdala ng mga flash floods and landslides at mga widespread floodings natin. Kumpara naman nung Bagyong Karina last year, is sobrang dami ng ilan. In the span of 12 hours, nakapagtala tayo ng around, if I remember correctly, around 800 millimeters na pagulan. So lagpas 1 month na pagulan yon dito sa Metro Manila. And then yung Ondoy naman is mas maiksing time period na halos lagpas isang buwang pagulan. So mas naging delikado yung Ondoy dahil sa sobrang lakas na pagulan for a span ng 6 hours na buhos nito. Kumpara naman dito, spread out siya. So mas nakakagalaw tayo ng kaunti, mas nakakahinga tayo ng kaunti. Pero nonetheless, naging delikado yung pangapagulan natin dahil sa ating habagat. Yes? Okay. Speaking of delikado, Alvin, signal number 4, paint us a picture, no, kung gaano kalakas nga ba ang signal number 4, and could this mean that Emong will be the pinakamalakas na bagyo itong panahon ng tag-ulan, or posible pang may mas malakas sa kanya and simula pa lang ito? Yeah, simula pa lang naman ang ating typhoon season, pero ang bagyong Emong ay nasa typhoon category na around nasa 120 kilometers per hour yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna, and possible pa yang lumakas habang nakatambay nga yan dito sa may West Philippine Sea. Significantly medyo maliit ang bagyong Emong. Yung kanyang radius is nasa around 150 kilometers lang mula sa kanyang center, so around nasa 300 yung kanyang kabuuang diameter. Pero again, yung ating concentration ng malalakas na pagulan, yung ating hanggang 150 kilometers per hour, yung gustiness nito, is yung mga areas na malapit sa gitna or doon sa kanyang eyewall. So, dangerous ang lakas ng hangin na yan, ha? Lalong-lalo na doon sa mga areas na malapit sa dagat. Ngayon, yan ay dumadaan ng napakalapit dito sa may areas ng Pangasinan. At base sa Pag-asa, sa track nila, possible yan mag-landfall dito sa mga areas ng La Union, sa may Ilocos Sur at area ng La Union dito sa Ilocos Region, mamayang madaling araw. So again, yung ating pinaka-dangerous na hangin is nandun sa malapit sa gitna ng bagyo. Pero nonetheless, yung mga areas na nasa outer bands nitong Emong is makakatanggap pa rin ng malalakas na bugso ng hangin. So mag-ingat pa rin po tayo dyan. Yung mga ganyang klaseng lakas ng hangin, may experience kami niyan dati sa Baler na dumaan ang bagyong Kabayan. From a tropical storm, bigla siyang naging severe tropical storm, and in a span of 6 hours, umabot siya ng typhoon category. Napakalit lang ng bagyo na yun. Yung dinaanan ng mata, napugot yung radar ng Pag-asa, pero yung mga karatig areas niyan, like San Luis or yung mga ibang towns, hindi siya masyadong ganong tinamaan or hindi ganong kalakas yung hangin. Pero again, dun siya nagiging delikado, yung mga areas na malapit sa gitna. Pero yung mga areas na nasa gilid, mag-ingat pa rin po tayo dahil malalakas pa rin yung bugso ng hangin. May mga daluyong ba dahil dyan sa malakas na hangin? May ganong warnings ba? Yes, pag tumutungtong na sa severe tropical storm up to typhoon category, nagkakaroon na tayo ng mga possible storm surge. Yung storm surge natin, dahil sa low pressure, ibig sabihin mababa ang pressure, nagsasak o humihigop yan ng tubig, or nagkakaroon tayo ng swelling, or nagkakaroon nga tayo ng tinatawag na storm surge. Especially if ganito yung situation natin, itong mga coastal areas ng Lingayen Gulf, itong mga coastal areas ng Ilocos Sur, maging dito sa areas ng Pangasinan, dito po sa West Philippine Sea, most probably meron na tayong mga up to hanggang 3 to 4 meters na taas ng alon dyan dahil sa tinatawag nga nating storm surge. Maliban dyan, meron din tayong effect ng tides. If ever yung ating tides ay papasok, going to high tide, dumadagdag yan sa height ng ating alon. So storm tide natin, yung tinatawag, and then yung ating tinatawag na storm surge. So mas tumataas pa yung alon natin if ever papasok yung ating tubig or incoming yung ating tide. So mas nagiging delikado. So sa mga areas na nandito, sa mga western section ng ating bansa, mostly dito sa areas ng Pangasinan and Ilocos Region, doble ingat po tayo dyan, lalong-lalo na yung mga mangingisda natin at yung mga nakatira na malapit sa baybaying dagat sa mga posibleng storm surge na dulot nitong Bagyong Emong. Oo,
Oo, Alvin, bukod sa storm surge, mataas din yung risk ng landslide, ano? Kasi saturated na yung lupa, so kailangan magdoble ingat talaga. Pero Alvin, sa ngayon ba masasabi na natin kung kailan gaganda ang panahon? Right now, yung ating bagyong Emong ay possible tumawid dito sa Northern Luzon ngayon nga hanggang bukas, and possible mag-exit dito sa May Babuyan Channel, dyan po sa May Babuyan at Calayan Group of Islands. For now, yung worst of our weather dito sa Northern Luzon is in-expect natin tonight hanggang tomorrow early morning habang tumatawid itong bagyong Emong. Pero yung pag-ulan natin na dulot ng habagat is magpapatuloy pa. Dahil if ever nandito na sa itaas ng ating bansa ang bagyong Emong, meron pa rin po yung pool ng habagat kasama ng bagyong Dante. By weekend, meron tayong bahagyang mababawasan yung ating mga pagulan. Pero nonetheless, maulan pa rin po ang western section ng ating bansa. Kasama pa rin dyan ang Metro Manila dahil sa effect ng habagat. And yun nga, gaya ng binanggit natin kanina, itong bagyong may international Ninoc Rosa, if umakyat yan, magpupul naman yan or hihila din yan ng ating habagat by next week. Maraming salamat, News 5 Weather Specialist Alvin Pura.